Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang umaga po, tanghali, gabi, hapon, madaling araw, nasa mang panig kayo ng mundo. Sana okay na okay lang po kayo. So ngayon po, inihahandog ko po sa inyo itong dito sa video na ito, ang napakatagal nang hinahanap, napakatagal na tinatago yata at ayaw magpakita sa atin. Ito pong pahayag ni Norman Gusgusin, aka Francis Leo Marcos, na kapatid daw niya si PBBM. Tatay daw niya si Ferdinand Marcos Sr. At ang kanyang nanay ay si Doña Remedios Carino Antonio. Maririnig niyo po dito ang mga antagonist na sila Berong Bulag, si Lolo Belo, si Lolo Jose, at ang napakarami pang mga karakter na babanggitin ni Culaong na talagang involved po dito sa istorya ng buhay ni Culaong. Panoorin po ninyo. Yung kapatid. Sino mo kapatid mo? Anak ako ni Ferdinand Marcos Senior. Senior. Kay Doña Remedios Carino Antonio. Yung prinsesa ng Cordillera. Bakit mo nga Ako mayroon ng birth certificate kasi positive. sabihin sa pirma lang siya? Pero sa biological father, Si Ferdinand Marcos. si Ferdinand Marcos. Kaya pumakoy. Ang tatay na. Kaya ganyan ako katapat. They stole the name that's supposed to be mine. Yung Nanay- sabihin, Nanay ko dapat ang talagang asawa ni Presidente Marcos, hindi si Imelda. Kaya nga sabi niya Si Don Sabelo Antonio, asawa ni Doña Maria Carino. Ang anak nila, si Doña Remedios Carino Antonio, yung aking ina. Si Don Mariano Marcos, mahirap lang yun. Tauhan niya ng Don Isabel Antonio. Si Doña Jose Pedro ang talagang may pera. Magkukumadro yan. Nagkasundo sila. Dapat ang unang anak na panganay na lalaki ni Don Mariano at ni Don Josefa ikakasal sa unang anak na panganay ni Don Isabel Antonio at saka ni Doña Maria Carino. Si Doña Maria Carino, kapatid ni Mateo Carino, yung chief play ng buong Cordillera. Yung tinatawag na meron tayo sa ating konstitusyon na Mateo Carino Doctrine. Meron tayo yan. Kahit itype na sa Google, Mateo Carino Doctrine. Pag sinabing doctrine, batas sa Republika ng Pilipinas. Nakikita ko sa Google yan, Mateo Carino. Mateo Carino Jose. Doctrine, nasa Google yan, Mateo Carino Doctrine. Kaso po lang, sundalo, si Makoy, mamamatay ka sa gera sa Bataan. Nangis po kakakanak ko. Okay, so, nag-aaral ang nanay ko sa UP. Or graduate na, University of Baguio. Si Ferdinand Marcos is Speaker at House. Nagkaroon ng Miss Manila. si Imelda yun eh. Sa nila. Nagkaroon ni Makoy sa Imelda. Hanggang sa tinlakmail na ng Romualdez si Marcos. Lumuhod si Ferdinand Marcos. Kaya pala, Pakinggan mo na kasi. Lumuhod si Ferdinand Marcos sa Lolo Belo. Tinawag ni Lolo Belo si Berong Bulag. Si Berong Bulag, yun yung pinaka-leader ng Balaha. Tauhan ng Lolo Belo. Lumuhod si Ferdinand Marcos kay Lolo Belo. Ang sabi niya, Amang, when I undertook the experiment, I know I have to pay the price. Kasi nag-experiment siya kayo ganun. Hindi na siya yun eh. Ngayon, kasalan na. Nabigla yung mga antong at karin. Kaya puro mandirigma yan. Si Doña Maria Carino, may-ari ng buong Cordillera yan. Ay katabi ng Cordillera, Ilocos Norte. katabi lang yun. Magkatabi lang yan. Pagkabang ko ng bundok, Ilocos na. Pangalan ng Ilocos yan. Magkumadre yung lola ko at saka si Doña Jose Pedro. Kaya pala, Mali! sige. Kaya mo matapos. Ngayon, sabi ni Marcos Lumoy yan, Amang, when I undertook the experiment, I know I had to pay the price. But it should not to be Imelda who pays such a price. Kasi ang order ni Lolo Belo, paayi lahat ng Romualdez hanggang 3rd degree generation.
Yun ang order ni Isabelo Antonio. Ni Don Isabelo Antonio. Ang in-order niya, si Berong Bulag. Na pelikula yung pangalan Berong Bulag. Si Antonio Nelson Bulag. Yung pinakamatigas na guerrilla sa buong Pilipinas. Ganun ko lang yung Nakakita sa mga tanong. Oo, yung parang Oo. Si Berong Bulag. So ngayon, sabi ng lolo ko, sige. Patatawarin kita, pero dapat magpapagkasunduan. Kailangan magkaroon tayo ng anak ni Rene. At ayoko isilang ang apo ko na walang kinikilala. So, nagpakasal na si Imelda at saka si Bongo. Kaya si Ferdinand, nagkaanak na sila. Ako, si Mama Lo. Ayaw na makapagkita kay Epe. Ayaw na naman. Eh, wala sa mga kasunduan. So, nagpunta sila ng Belgium. December 22, 1978. Pag ako nagkakamali. Saan pa rin? 1978. December 22, 1978. Nagpunta sila ng Belgium. Doon ako gusto. January, umuwi na sa Maul sa Pilipinas. March, hindi na mami ko. December 29 na. 1979. Eksakto, siya lang ba? Tapos, so, siya lang ako. Pumirma sa birth certificate ko. City ko, Pedra. Bakit hindi si Marcos? Hindi pwede, Brad. Masisira ang pamilya, Brad. Oo. So, at least, naladala ko pa rin yung pinagdo nga ako. Ngayon, kaya kung ito yung balita ko, anak daw ako sa labas. Pero ang birth certificate ko, paano mga sa labas eh? Pasiti ko yan. Yun ang nililala ko naman. Ngayon, may isa marami kong question. Eh, bakit sila nung anak din ang Basilio? Pero no question ako. Ganyan lang ang matigas. Kaya pa. Ngayon, dahil sa sobrang hinanakit ko noong 2008, sobrang hinanakit ko nang wala ako sa Ilocos. Buhay pa yung biyahe ko sa Poclona. Siya lang ang umahango sa amin. Sabi niya, tita, they stole the name that's supposed to be mine eh. Ako dapat yan eh. Francis, ano ba bang problema mo? They have the name. You have the gold. You have me. Kumahan kita eh. Kaya pag nasa ospital yun, ako lang ang pinatantang. Kaya paborito. Pero yan, hanggang tayo na lang nakakalan yan. Tapos na yan. Basta, ang alam nyo, ako, Marcos, patos. Yun na yun. Ngayon pumunta ko yung sinasabi ni Marita na, ano nga yung sa labas eh? Ano nga sa labas ulit sa yung putak ina mo eh? Narinig ko nga, di ba nag-usap kayo? Video call. Narinig mo ba yun? Oo, narinig ko yun. Anak sa labas, hindi mo dala ang apelyido Marcos. Yan ang tayo nga. Yan o, anak na. Walang anak sa labas. Yan yung anak sa labas. Marcos, ang Hindi, pwede mo na rin. Wala na kasing illegitimate child niyan, Brad. wala na alam sa bagong batas. Wala na. Dati may illegitimate. Ngayon, pwede mo nang dalhin yung apelyido sa bagong Mga posisyon. pangyari yan. Kaya pala yung sistema ng ligawan nila Marcos sa istorya nila. Yung araw, 11 na Kasi, hindi, ganito yan. courtship. Nagalaw ni Marcos. Nagalaw ni Arsenio Lacson sa Imelda Umaga. Kaya totoo yun. Nagalaw talaga ni Arsenio Lacson sa Imelda Umaga. Hindi alam ni Marcos yun. Nagalaw ni Marcos si Imelda gabi. Dahil gusto manalo ni Imelda sa Miss Manila, si Marcos ang judge. Si Lacson naman ang host. Kasi siya yung mayor ng Manila eh. Ayun. Sino ba blackmail ng Romualdez? Si Lacson na matanda o si Marcos na binata at saka Speaker of the House? Si President pa. Ay, siyempre si Marcos. Kaya nagkaroon bigla ng kasala. Ang hinanalo. Pero yung istorya ng kay sinasabing si Aimee, anak ni Lacson, totoo ba yun? O hindi ito? Totoo yun? Pwede. Ibig sabihin, isang Pwede. beses lang nagalaw, mabuntisa na. Hindi natin masabi. Converted si Imelda. Yun, perfect talaga. Diba? Hindi natin masabi. So may possibility. Pero, nung nakalitaan yung kasalan, puta, tinawag ni matandang belo si Verula. Alam mo kung ilang ibabayad? Isang baul lang ila. Baka ila ng Romualdez. Walang matitira pa tax commission hanggang third degree generation ng Romualdez sa kapatid. Hindi rin nangyari.
lumuhod si Presidente sa ano. Kaya po ako eh. Lumuhod ka ng eksakto mo sa Amang. I know when I undertook the experiment, I had to pay the price. But it should not to be her, no, to be my child in her womb who pays the price. I really ang kaso doon ay kaso doon. Sige, kailangan magkaroon kayo ng aklareng eh. Puta, ako yung dugo na to ubus sa Pedro Lee, Marcos, Carrillo, at Antonio. Gano'ng kabangis ang dugo ko, puro mga tao. Kaya ang tawag ng mga general sa akin, Apo Francis. Oh. Lahat ng general ko, sila General Ijo, ang tawag sa akin sila General Jota, Apo Francis. Si General De Gracia, Apo Francis ang tawag sa akin, Apo Francis. Yan, may lumalabas na anak daw ako sa labas. Ati na lang yan. Pagdapas natin dito, wala nang magtatanong. At tayo ko nang bubuksan niya. Okay. Isang sila, hindi nila alam. Kaya kasi pinasarado ko eh. Hindi na natin kailangan i-story dyan. Basta ang importante. Ang importante na alam namin. Kasi Ngayon, mas malalim ang dugo mo talaga. malalim ang dugo. Kami ng pinaglulong. Ang Isa na pa kasi Bongbong, nakapix lang dun sa isang layo. Ikaw, lumakad pa yung layo mo sa nanay, sa lolo, sa tatay. Naalala ko bigla yung... Si Bongbong, kaya lang yun eh. Kay Apo eh. Apo Apo lang. Kaya nga naalala ko bigla Isa, yung... pinagmulan niya pa. Dahil ang nanay niya, iba eh. Ang nanay ko, Carino. Carino eh. Hindi, ang nanay ko, anak ng Don Isabel Antonio, Doña Maria Carino. Oo. Dalawa na Yung agad. Mariano Dalawa Marcos, na agad yun. yung Mariano Marcos, scaler ng kahoy ng Lolo Milio yun, ng Lolo Bello yun. Alam niyo kahoy, scaler. Hindi kasukat ng masang pine tree. Yung si Matandang Mariano, taga-sukat ng pine tree ng Lolo ko yun. Nung binata. Eh magkumadre yung lola ko, si Doña Maria, at si lola ko na Doña Josepa, magkumadre yun. Eh talado kayo Josepa, pinakilala kayo ng Matandang Belo, yung Matandang Mariano. Naging mag-asawa sila. Ang usapan, yung mga anak-anak nila na pangalay, Pero boss, yung tungkol sa'yo, alam niya yung menta, hindi. Eh. Hindi. Hindi alam niya. ang nakakaalam lang, Sila, si Fortuna, ah, yung bunsong kapatid ni Yung Presidente. yung kapalit. sila Bongbong, hindi rin alam. Hindi ko lang alam kung sinabi nila dahil ko. Kasi hindi rin siya kumitibo kahit anong banat mo eh. Baga, Kaya pala nagagalit ako. iniiwasan niya rin mabanggato kasi galit ng kandidato, dapat kahit pa paano mag-words din siya, wala eh, di ba? Ibig sabihin, sapaw. Bakit padala ko sa iyo? Yun ang sinabi ko, bakit padala ko sa iyo lahat ng resibo ko, maubos lahat ng kabuhayan ko, hindi ka makapayad. Kaya nga yung doon nang galit yung ano, yung mga lawyer. Kaya nga mas dapat ka talaga bossing, tumakbo ng politiko. Kasi ang dugo mo, mga dugong dugo. Hindi kasi, ang problema Kasi kasi, ang kailangan ng Pilipino ngayon, yung mga tulad mo. Correct. tumakbo na ako eh. Underage ka na eh. Oo, pero puta, ito lang, doon tumakbo ako. Bakit tahimik sila? Eh kung pili ako, puta ko kung ba yan? Dahil huwag mo gamitin ang politiko kanin. Si Jessica Soro. Kaya yung mga Isang Benji Marcos, tumakbo sa pagkasigaro. Hindi ganun eh. Sabi ni Jessica Soro. Ako na age naman, pang senatorial election, ang 33 years old na si Francis Leo Marcos. Dahil kasi, hindi bababa sa edad na 35, edad ng tumatakbong sila doon sa araw ng election. Hindi dapat nung panang, April na ako. Ano? Yan yun. Hindi nga. Kaya nga ngayon, tumakbo ka na. Kaya ngayon, marami ka ng mga nakasilungan. There will be a right time for that. Alam mo, Ferdinand, mag-human tayo ako ng ilang taon. Sabay bata ka tao. Boom, nandiyan kayo sa atin. Tsaka Pinag-iisipan ko, Ferdinand, pinag-iisipan ko 2000, itong next election o 2022. Kung tayo si Aileen ngayon, hindi matinong nakaraan. Oh, di ba? Napanood nyo naman, grabe ang istorya. Pang maalaala mo kaya. Pwede ring isama sa ano to eh, sa mga movie, di ba?
Pwede mong, parang alam niyo yung istorya, pinaghalong Avatar, Jurassic Park, Wrong Turn, na may kasama pang Star Wars. At medyo may pagka-Peaky Blinders dahil nga itong sila Lolo Berong, si Lolo Se at si Lolo Belo. Naku, mga matitinding matatanda na mga gangster. Biruin mo, Ferdinand Marcos, napaluhod nila. Di ba? Ferdinand Marcos Sr., napaluhod nila Lolo Berong. Ni Berong Bulag. Imagine niyo po yung kwento talaga ni Kula. Kaya sabi, wala talaga. Hindi na ako magtataka kung si Kulaong gumawa ng mga kwento like may utang sa kanya si First Lady Lisa Araneta Marcos, si Amy sa kanya humingi ng pera, si Imelda sa kanya humingi ng pera, o si Bongbong sa kanya humingi daw ng pera. Kasi nga, di ba, ay napakatindi na po pala ng mga kasinungalingan na ginagawa nito noong hindi pa po ito sumisikat. At narinig din po natin diyan na talagang planadong-planado ni Kulaong ang paglabas niya. Kandidato talagang senador noong 2022 election. Diba? Kaya alam niyo po, napakahirap na na ikaw ay mabudol, di ba? Pero may isip mo, pera, okay lang, magabawi mo yung pera. Hanggat ikay nagtatrabaho, hanggat ikay nagsisikap, hanggat ikay bumabangon kada umaga para magtrabaho, mababawi mo yung perang nawawala sa'yo. Kahit na mabudol ka pa ng kahit magkano, kaya mong kitain yan. Magsikap ka lang. Pero yung puyat, pagod, sakit ng katawan, sakit ng ulo, papasok ka sa trabaho, wala kang tulog, yan ang hindi na maibabalik ng nambudol sa'yo. Kahit anong gawin mong tulog, hindi na mababalik yung puyat na yun. Kulang ka na talaga ng tulog. Hahabulin mo na yung tulog na yan. Pati pagkain, mapapabayaan mo. Yan yung mga nabudol ni Kulaong sa atin na mga noon ay mga pro-Norman Mangusin na nagtiwala sa kanya, naniwala sa kanya, pero yung pala, diba, tatarantaduin lang tayo. So, maraming salamat po sa pagsama niyo sa aking vlog na ito. At ito na yung yung voice recording na hinahanap nating lahat, na sabi ko sa tagal-tagal ng aking paghahanap, buti nakita ko kasi ito yung video o audio na gusto kong marinig ninyo na sinasabi ni Kulaong na kapatid niya si PBBM at tatay niya si Ferdinand Marcos Sr. So yun lamang po, maraming salamat. Mama Chup Chup Love, love you. God bless us all Pilipinas. God first. Thank you po. Kapatid ko si Bongo. Pero ang kumema ng birth certificate ko si Pacifico Edwin Marcos. Yung kapatid. Si Bongo, kapatid mo. Anak ako ni Ferdinand Marcos Senior. Kay Doña Remedios Carino ang tolo. Yung prinsesa ng Cordillera. Bakit mo saying na Ang kumema ng birth certificate ko si Pacifico. sabihin sa pirma lang siya? Pero sa biological father, Si Ferdinand Marcos. si Ferdinand Marcos. Kaya pumakoy. Ang tatay ko. Kaya ganyan ako katapat. They stole the name that's supposed to be mine. Yung ibig sabihin, Nanay ko dapat ang talagang asawa ni Presidente Marcos, hindi si Imelda. Kaya nga sabi niya, Doon sa Belo Antonio, asawa ni Doña Maria Carino. Ang anak nila, si Doña Remedios Carino Antonio, yung aking ina. Si Don Mariano Marcos, mahirap lang yan. Tauhan niya ng Don Isabel Antonio. Si Doña Jose Pedroli, ang talagang may pera. Magkukumadro yan. Nagkasundo sila. Dapat, ang unang anak na panganay na lalaki ni Don Mariano at ni Don Josefa, ikakasal sa unang anak na panganay ni Don Isabel Antonio at saka ni Doña Maria Carino. Si Doña Maria Carino, kapatid ni Mateo Carino, yung chief play ng buong Cordillera. Yung tinatawag na meron tayo sa ating konstitusyon na Mateo Carino Doctrine. Meron tayo yan. Kahit itype mo sa Google, Mateo Carino Doctrine. Pag sinabing doctrine, batas sa Republika ng Pilipinas. Makikita mo sa Google yan, Mateo Carino Doctrine. Mateo Carino, Jose. Doctrine, nasa Google yan, Mateo Carino Doctrine.
Eh, kaso puta nga, sundalo, si Makoy, mamamatay ka sa gera sa Bataan. Nanay ko, kakakanak ka lang. Nagets mo? Nag-aaral ang nanay ko sa UP. Graduate na, University of Baguio. Si Ferdinand Marcos, Speaker of the House. Nagkaroon ng Miss Manila. Si Imelda yun eh. Sa nila. Nagalaw ni Makoy sa Imelda. Hanggang sa pinlakmail na ng Romualdez Marcos. Lumuhod si Ferdinand Marcos. Kaya pala, Pakinggan mo na, lumuhod si Ferdinand Marcos sa Lolo Belo. Tinawag ni Lolo Belo si Berong Bulag. Si Berong Bulag, yun yung pinaka-leader ng Balaha. Tauhan ng Lolo Museo, ng Lolo Belo. Lumuhod si Ferdinand Marcos kay Lolo Belo. At sabi niya, Amang, when I undertook the experiment, I know I had to pay the price. Kasi nag-experiment siya kay Pinirin niya si Imelda eh. Kaya ngayon, kasalan na. Nabigla yung mga Antonio at Carino. Kaya puro mandirigma yan. Si Doña Maria Carino, may-ari ng buong Cordillera yan. Ay katabi ng Cordillera, Ilocos Norte. Katabi lang yun. Magkatabi lang yan. Pag gumawa ng bundok, Ilocos na. Hanggang ng Ilocos yan. Magkumadre yung lola ko at saka si Doña Josefa Hidrolin. Kaya pala ba? Sige. Kaya mo matapos. Ngayon, sabi ni Marcos Luwin yan, Amang, when I undertook the experiment, I know I had to pay the price. But it should not to be Imelda who pays such a price. Kasi ang order ni Lolo Belo, paayin lahat ng Romualdez hanggang 3rd degree declaration. Yun ang order ni Isabelo Antonio. Ni Don Isabelo Antonio. Ang in-order niya, si Berong Bulag. Napelikula yung pangalan Berong Bulag. Si Antonio Alonso ang gumanap, yung pinakamatigas na guerrilla sa buong Pilipinas. Berong Bulag yung parang pirata. Bulag sa mga tanong. Oo, yung parang pirata. Oo. Si Berong Bulag. So ngayon, sabi ng lolo ko, sige, patatawarin kita, pero dapat magpapagkasunduan. Kailangan magkaroon tayo ng anak ni Rene at ayoko isilang ako na walang pinikilala. So, nagpakasal na si Imelda at saka si Bongo. Kaya si Ferdinand, nagkaanak na sila. Tatlo. Si Mama nung ayaw na makapagkita kay Epe. Ayaw na naman. Eh, wala siya magkakasuluan. So, nagpunta sila ng Belgium. December 22, 1978. Kung hindi ako nagkakamali. Saan pa rin? 1978. December 22, 1978. Nagpunta sila ng Belgium. Doon ako bilo. January, umuwi na si Mahol sa Pilipinas. March, umuwi na mami ko. December 29, 1979. Eksakto, sure ba? Tapos, so, hindi lang ako, pumirma sa birth certificate ko, si Pacifico Federal. Bakit hindi si Marcos? Hindi pwede, Brad. Masisira ang pamilya, Brad. So, at least, dala-dala ko pa rin yung apelido Marcos. Ngayon, kaya pumatok yung balita natin na anak daw ako sa labas. Pero ang birth certificate ko, paano nga sa labas, Pacifico yan. Yun ang pinikilala ko. Ngayon, may isa marami kumukwestiyon. Bakit sila nung anak din yung Pacifico? Pero no question ako. Kaya lang mong katigas. Kaya pa. Ngayon, dahil sa sobrang hinanakit ko noong 2010, 2008, sobrang hinanakit ko na wala ako sa Ilocos. Buhay pa yung tiyahe ko, spotol na. Siya lang ang umahabol sa akin. Sabi niya, Tita, they stole the name that's supposed to be mine Ako dapat yan Francis, ano pa bang problema mo? They have the name. You have the gold. You have me. Mahal kita Kaya pag nasa ospital, yun, ako lang ang pinatatawag. Maya paborito. Pero yan, hanggang tayo na lang nakakalan yan. Tapos na yan. Basta, ang alam nyo, ako, Marcos, tapos. Yun na yun. Kaya pumutok yung sinasabi ni Marita na, ano nga sa labas Ano anak sa labas pinagsasabi yung putak ina mo Pacifico tayo. Narinig ko nga, di ba nag-usap kayo? Video call. Narinig mo ba yun? Oo, Sinabi narinig ko yun. anak sa labas, hindi mo dala apelido Marcos. Yan ang tayo nga. Yan o, anak na. Walang anak sa labas. Yan o, anak sa labas. Marcos. Hindi, pwede mong dalhin.
Hindi, Wala na kasing illegitimate child ngayon, Brad. wala na nga lang sa bagong batas. Wala na. Dati may illegitimate. Ngayon pwede mo nang dalhin yung apelido sa bagong Mga posisyon. pangyari yan. Kaya pala yung sistema ng ligawan nila Marcos sa istorya nila. Tatlong araw, 11 Kasi, days of hindi, ganito yan. courtship. Nagalam ni Marcos. Nagalam ni Arsenio Lacson si Imelda Umaga. Pero totoo yun. Totoo yun. Nagalaw talaga ni Arsenio Lacson si Imelda Umaga. Hindi alam ni Marcos yun. Nagalaw ni Marcos si Imelda gabi. Dahil gusto manalo ni Imelda sa Miss Manila, si Marcos ang judge. Si Lacson naman ang host. Kasi siya yung mayor ng Manila eh. Ayun. Sino ba blackmail ng Romualdez? Si Lacson na matanda o si Marcos na binata at saka Speaker of the House? Senate President pa. Ay, siyempre si Marcos. Kaya nagkaroon bigla ng kasala. Putang inanala. Pero yung istorya ng kay sinasabing si Aimee, anak ni Lacson, totoo ba yun? O hindi ito? Totoo yun? Pwede. Ibig sabihin, isang Pwede. beses lang nagalaw, nabuntisanan. Hindi natin masabi. Converted si Imelda. Yun, fertile talaga. Diba? Hindi natin masabi. So may possibility. Pero, nung nabalitaan yung kasalan, puta, ang tinapag ni matandang belo si Berong Mula. Alam mo kung ilan ibabayad? Isang baul na pila. Bakay lang ng Romualdez. Walang matitira pati commission hanggang third degree generation ng Romualdez kapatid. Buti hindi rin nangyari. Lumuhod si Presidente sa naman. Kaya po ako eh. Kaluhin ka ng eksaktong words, ha? Amang, I know when I undertook the experiment, I had to pay the price. But it should not to be her, nor to be my child in her womb, who pays such a price. I'm willing to pay the price. I'm Muslim. Sige. Kailangan magkaroon kayo ng aklarinin. Puta, ako yung dugo na tumubo sa Edralin, Marcos, Carino, at Antonio. Kanong kabangis ang dugo ko, puro mga dato. Kaya ang tawag ng mga general sa akin, Apo Francis. Lahat ng general ko, sila General Ijo, ang tawag sa akin sila General Acorda, Apo Francis. Si General De Gracia, Apo Francis ang tawag sa akin, Apo Francis. Yan, may lumalabas na anak daw ako sa labas. Ati na lang yan. Paglabas natin dito, wala nang magtatanong. At ayoko nang bubuksan niya yan. Okay. Sila, hindi nila alam. Kaya kasi pinasarado ko eh. Okay. Importante, alam natin. Hindi na natin kailangan i-spread yan. Basta importante. Ang importante na alam namin. Kasi mas Ngayon, mas malalim ang dugo mo talaga. malalim ang dugo. Marami ng pinagmulong. Samantala si Bongbong nakapix lang dun sa isang lahi. Ikaw, lumakad pa yung lahi mo sa nanay, sa lolo, sa tatay. Naalala ko bigla yung... Si Bongbong kaya ano lang yun eh. Kay Apo eh. Apo. Ano lang. Kaya nga naalala ko bigla yung... Pinagmulan niya pa. Dahil ang nanay niya, iba eh. Ang nanay ko, Carino. Carino eh. Hindi, ang nanay ko, anak ng Don Isabelo Antonio at Doña Maria Carino. Oo. Dalawa na agad yun. Yung Mariano Marcos, iskaler ng kahoy ng Lolo Milio yun, ng Lolo Belo yun. Alam mo yung kahoy, iskaler. Hindi kasukat ng nasa pine tree. Yung si matandang Mariano, taga-sukat ng pine tree ng Lolo ko yun. Nung binata. Eh magkumadre yung lola ko, si Doña Maria, at saka si lola ko na Doña Josepa, magkumadre yun. Eh kalado ko yung Josepa, pinakilala ngayon ng matandang Belo, yung matandang Mariano. Naging mag-asawa sila. Ang usapan, yung mga anak-anak nila na panganay, Pero boss, yung tungkol sa'yo, alam ni Imelda, hindi. Hindi. Ito na, hindi alam niya. ang nakakaalam lang, Sila, si Fortuna, yung bunsong kapatid ni Yung Presidente. bunyong kapatid. sila Bongbong, hindi rin alam. Hindi ko lang alam kung sinabi niya na tiyahin ko. Kasi hindi rin siya kumitibo kahit anong banat mo eh. Kaya pala nagagalit na si Bongbong. Iniiwasan niya rin mabanggato kasi galit ng kandidato, dapat
kahit pa paano, mag-words din siya, wala, di ba? Ibig sabihin, sapaw. Baka ipadala ko sa iyo. Yun ang sinabi ko, baka ipadala ko sa iyo lahat ng resibo ko, maubos lahat ng kabuhayan mo, hindi ka makapayad. Kaya ngayon doon nanggalit yung mga loyalist. Kaya nga mas dapat ka talaga, bossing, tumakbo ng politiko. Kasi ang dugo mo, mga dugong dugo. Hindi kasi, ang problema Kasi kasi, ang kailangan ng Pilipino ngayon, yung mga tulad mo. Correct. tumakbo na ako eh. Underage ka na eh. Oo, pero punta lang ito na. Nung tumakbo ako, bakit tahimik sila? Eh, kung pili ako, punta ko kontra yan. Ayun, tayo, huwag mo gamitin ang Pilipino namin. Si Casoro. Kaya yung mga... Isang training Marcos, tumakbo sa magkasenador. Hindi ganun eh. Sabi ni Jessica Soho, underage naman para sa senatorial election, ang 33 years old na si Francis Leo Marcos. Dapat kasi, hindi bababa sa edad na 35, ang edad ng tumatakbong senador sa araw ng eleksyon. Naako na. Hindi dapat nung palang equal na ako. Ano ba? Yan. Hindi na. Kaya nga ngayon, tumakbo ka na. Kaya ngayon, marami ka ng mga natulungan. There will be a right time for that. Alam mo, Ferdinand, mag-humanitarian pa ako ng ilang taon. Sa may babanat ako, boom, nandiyan kayo sa tabi mo. Eh, tsaka marami Pinag-iisipan ko, 2000, itong next election o 2022. Kung tatakbo si Aileen ngayon, hindi matinong nakaraan.